Hello Kathden fans! Kathden, number one endorsers, Hakot endorsements mga kasambreros. Yan at marami pang iba dito sa ating vlog mga kasambreros. So pero unahin ko ito kasi nakakatuwa itong si Mami Min, no? Pinost niya dito at saka congrats kay Lexin. Nako, kaliwat kanan ng Bernardo family. Si Lexin po at saka yung kanyang dance group ay nanalo, no, na champion mga kasambreros sa Amerika. Grabe, no, yung kanilang achievement. Parang grabe pala yung nila, yung hindi pala basta-basta na mga dancers na ito mga kasambreros, no. Yung kanilang dance troupe na pangalan ay Sayawatha, no, mga kasambreros. So pinost ito ni Mami Min yung video ni Alexin at saka ang buong dance troupe niya mga kasambreros habang nasa laban doon sa Amerika. So grabe, no, hindi ko alam kung ilan silang competitors, pero syempre Amerika ito mga kasambreros pag nanalo ka doon talaga ibang level na ito mga kasambreros. So ang post ni Mami Min na-caption mga kasambreros sa kanyang Instagram 2 hours ago ay congratulations to the Sayawatha dance group of Miriam College for bagging the championship title, no? What an incredible achievement, winning the Chosen Ground 19 on your very first time joining the first time pa nila na sumali. Your passion, discipline, and teamwork truly shined on stage. We are so proud of your dedication and the way you represented your school with excellence. Keep inspiring with your talent. This is just the beginning. So grabe. Hindi ko lang alam kasi nakalagay dito ay pero alam ko di ba, nung lumaban sila ay nasa Amerika yung mga kasambreros. So hindi ko lang alam kung bakit ngayon lang yung yung kanilang result mga kasambreros. But correct me if I'm wrong, kung dito lang din yan sa Pilipinas mga kasambreros. Kasi yung last time na alam ko na nagkaroon sila ng competition ay sa Amerika mga kasambreros So ang galing nila, no? Ang galing nila mga kasus, no? Hindi naman ito mananalo kung hindi sila magagaling mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Naybara Lopez ay nag-recall siya November 30 kahapon. Ito yung time na nasa Dubai si Ma'am Catherine. Grabe, pati si Ma'am Naybara Lopez ay meron siyang record ng posts niya mga kasambreros na parang ang Facebook kasi di ba nag-a-allow siya na ma-recall mo yung mga pinost mo last year, 5 years ago, 10 years ago, and so on mga kasambreros. So ito naman ay pinost ni Ma'am Naybara Lopez November 30, 2024. Tapos kanina ay nirepost niya kagabi mga kasambreros, no? Nirepost niya ito. Ito yung time na last leg ng Team Hello Love Again sa Dubai mga kasambreros. So ito po yung kanilang costume, no? Parang naka-gray sila. Tapos syempre naka-angkla parati ang kamay ni Tisoy at saka ni Tisay mga kasambreros. So naka-glasses si Alden, naka-shades naman si Ma'am Kath mga kasambreros. So isa sa mga nakukita nako dito, yung mga tawag dito, yung mga banyaga na andoon ng mga security, yung nagbabantay, no, at saka nag-assist kina Ma'am Catherine at saka Sir Alden. So nakakatuwa na minsan sa ating buhay Pilipino ay hindi tayo yung parating inaapi or alipin, no, kundi ang mga banyaga naman ang nag-a-assist sa atin na sila po ay kumbaga parang under sa Pilipino mga kasambreros. So of course, no, grabe yung hiyawan dito. Mamaya papanoorin natin ito ng full 2 minutes ang video na ito mga kasambreros, no. So lalagyan natin ng ibang music background mga kasambreros. And dito rin of course yung si Johnny Beriani. Alam natin na mainit ang pagtanggap sa Kathden wherever they go, locally at internationally mga kasambreros. So iba talaga, no? Medyo payat-payat pa dito si Sir Alden, no? Ngayon na medyo fluffy si Reyna at saka si Hari ng Takilya at Reyna ng Takilya mga kasambreros. So yun,
mamaya ay papakinggan natin, i-play natin ito mga kasambreros, no? Para po ma-appreciate po ninyo. And then ito, so ang cute ni Alden dito, no? Nag-post ng isang admin. Naka-stripes siya na blue yung kanyang suot dito mga kasambreros. So ito ay si Girlizel Shin Osni. So tapos may earphone yung kanyang kanang tenga. Si Sir Alden dito, naka-blue siya na polo shirt mga kasambreros, no, stripes na white at saka blue. Tapos naka-full smile si Dimple King, si Sir Alden mga kasambreros. Sabi dito ni Girlizel ay pogi naman ito soy namin. Tapos dalawang hearts, tapos dalawang emojis na naka full smile at saka may heart ang mata, tapos may kiss na emoji mga kasambreros, no? So bata-bata pa Sir Alden dito, if I'm not mistaken ay 2022 yung ano dito mga kasambreros, yung kanyang dito, yung kanyang yung video na ito mga kasambreros, or yung picture na ito mga kasambreros, no, na kung saan ay sobrang pogi ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. And then ito, so ito na nga number 1 endorsers talaga mga kasambreros ang Kathden, kasi ang kanilang mga brands ay todo post mga kasambreros. Si Ma'am Catherine, nakita ko itong kanyang dito, yung kanyang endorsement mga kasambreros, no. Pag nag-scroll ka lang sa sa may Facebook, no, sa TikTok, talagang makikita mo na mga kasambreros, no, lalo na kapag parati mo silang pinapanood, at saka parang natitrace kasi ni Meta, no, kung ano yung likes mo, ano yung pinapanood mo mga kasambreros. So ito yung great taste naman na endorsement ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So sabi sa caption ay talagang like ng bayan ang Great Taste White. So Great Taste White, like ng bayan. Tapos Ma'am Catherine dito ay may hawak of course, no, na Great Taste mga kasambreros. So sponsored kasi ito ng Great Taste sa Facebook, no, 17,000 likes, no, likes pa lang mga kasambreros. So wala makakatalo, no, sa Kathden talaga. They're the most in-demand endorsers and actor and actress mga kasambreros. So kung kaya pag sila ang nagtambal ay diamante ang halaga. Hindi lang ginto kundi diamante mga kasus, kasi nga sobrang mahal, pero mga down to earth na tao. And si Sir Alden din of course, no, sobrang dami. Yung kanyang CDO ay nag-post din po mga kasambreros, no, ng bagong picture or bagong teaser photo mga kasambreros ng CDO. So ito po ay kanyang picture of course nung nakadilaw siya. Sponsored din ito ng CDO mga kasambreros. So yung home style corned beef mga kasambreros. So CDO, for me nothing beats the taste of home. Tapos may hawak of course ni Sir Alden ng Carne Norte at saka nasa kutsara na kunwari ay tipong kakainin niya mga kasambreros. So sponsored by CDO Carne Norte mga kasambreros. And then yung kanyang white flower din, no, ay nag-post din mga kasambreros sa Facebook. Sabi naman dito ng white flower ay lumaki ka rin bang white flower na ang naging takbuhan tuwing masakit ang ulo o nahihilo? Salamat sa ating mga magulang na unang nagpakilala sa ginhawang ito. Kaya ngayong National Parents Day, ipagdiwang natin ang kanilang walang sawang pagmamahal. Tulad ng white flower na laging nandyan para magbigay gaan, sila rin ang una nating sandalan sa bawat hamon ng buhay. Maraming salamat, Ma at Pa, sa aruga, sakripisyo at relief na ipinamana ninyo sa amin. Tapos heart. So naging voice over talent tayo dito mga kasambreros, no? So sorry po kasi sa amin. Efficacent yung gamit namin mga kasambreros. Pero hindi ko kasi nakita tong white flower sa grocery store na binibilhan namin ng pero sana, no, soon ay makita ko mga kasambreros. And then ito, yung Hungry Pita ni Sir Alden. So ibang video ito mga kasambreros, kasi yung finlash ko kanina ay iba rin yun. Tapos ito po ay iba rin po ito mga kasambreros. Yung Hungry Pita niya,
parang tinatanong nila dito kung gusto mo ba ng mag-franchise or paano ba mag-franchise mga kasembreros ng The Hungry Pita. Kasi ngayon talagang kung kaya mo mag-business, mag-try ka mag-business, no? Kung kaya mo mag-invest, kapag may puhunan ka, mag-invest tayo mga kasembreros. Kasi hindi sa habang panahon ay kaya natin, no? POV, sabi niya dito ay your future business. Tapos yun, yung mga shawarma, yung mga ingredients ng mga kasembreros ay pinapakita dito mga kasembreros, no? So your future business. Hindi ko lang alam kung magkano yung franchise dito sa pita mga kasembreros. Iba kasi yung dating kapag franchise na siya, kasi pangalan na lang yung bibilhin mo, no? Nandun na yung craft, no? Nandun na yung ingredients, nandun na yung kumbaga pa yung kanilang stability, no, na hindi siya magsasara. Kasi pwede rin naman, no, kasi kapag mahal ang kung mahal naman yung franchise ay magsarili na lang kayo, no, yung mini business mga kasembreros. So when it comes to food business, karinderya or so on, so hindi talaga sila nalulugi mga kasembreros, no, kapag maayos lang ang pagdala ng income mga kasembreros. And then ito, so hindi ko ito na-flash kanina, si Ma'am Catherine, ang cute niya dito. para siyang kumakain dito ng ice cream na parang bata si Ma'am Catherine dito mga kasembreros, no? Pinost ng isang Catherine admin mga kasembreros. So sabi ng entertainment video ay Catherine Bernardo is most adorable, cute, innocent, beautiful lady and she's perfect actress who has attractive personality. Tapos hashtag Catherine Bernardo, hashtag most popular, hashtag heartbeat of fans, hashtag ay nakalagay dito ay Kathniel, hashtag celebrity. So baka maka-Kathniel ito mga kasembreros na entertainment video na fan page. Tapos yung Catherine ay kumakain ng yung ice cream na nasa apa or nasa cone mga kasembreros. So kadalasan yun nasa yung nasa parang baunan, parang Tupperware mga kasembreros ang ice cream. So yun po. And then ito, next item natin mga kasembreros. Speaking of Kathniel, may nag-post dito na isang na isang admin, yata ito na maka-Kathniel siya mga kasembreros. So pinost niya dito ang picture ni na Ma'am Catherine at ni Sir Daniel Padilla. So para sa akin naka-move on na ang lahat, no? Especially si Daniel Padilla ay may Kayla Estrada na ngayon, no? Na nakita natin na they're both happy kapag spotted sila mga kasembreros. So yun, hayaan na natin na maging masaya. So yun nga, yung entertainment video pa rin mga kasembreros ito. Sa maka-Kathniel talaga niya. So, beautiful Catherine Bernardo with Daniel Padilla, special moments of Kathniel. Life both are fabulous and heartbeat of audiences made for each other, always happy together, lovebirds in Filipino. So, pero ito po ay wala ng pag-asa mga kasembreros, no? Naka-move on na si Ma'am Catherine. Same goes with Daniel Padilla mga kasembreros. Siya po ay 6 hours ago ito mga kasembreros, no? Hayaan na natin na masaya ang bawat isa na sa kani-kaniyang mga buhay mga kasembreros. So wag na nating gambalain at saka wag nating ipilit ito na magkabalikan pa sila mga kasembreros. Kasi in reality ay gano'n, no, maisip natin na hindi lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng request ng mga fans ay dapat pagbigyan. Kasi syempre may mga sariling buhay din sila. And of course, no, we are rooting for Kath din mga kasembreros, no? Hindi ang Kathniel na mga kasembreros. Kasi kapag chapter closed na yun mga kasembreros ng buhay ni Ma'am Catherine. So yun nga yung sinasabi niya na nasarado na yung buong chapter, no, for almost 12 or more than 11 years ng pagsasama ay kumbaga pa nasarado na yung chapter na yun mga kasembreros. So wag na nating buksan ulit kasi ang pagbukas natin ay wala tayong madadatnan kundi ang hiwalay na sila mga kasembreros na reality sa totoong buhay. And then next item natin mga kasembreros, ang Cinema Bravo, no, 13 hours ago ay na-feature din po ang 15th anniversary
na fan meet mga kasambreros ni Sir Alden. So, sabi nito is, Happy 15th anniversary in showbiz, Alden Richards. Watch Kapuso star Alden is gearing up for his ARXV moving forward, the ultimate fan meet experience with Alden sa December 13. So, 8 p.m. ha? So, kung 8 p.m. magsisimula ang fan meet, so malamang sa malamang alas 11 or alas 10 na ito matatapos mga kasambreros. Pero dapat on time sila kasi ang kapag ganito, alas 8, tapos pag nagsisimula, 8:30, 9, ako pa. Sobrang gabi na yun mga kasambreros. Anyway, no? Baka sanay na yung mga tao sa puyatan mga kasambreros. And then ito, nakakatuwa kasi yung The Filipino Channel na ay binati si Sir Alden, no? TFC ba? Ng ABS-CBN mga kasambreros ay binati siya sa kanyang pagkapanalo kagabi na Certified Tequila King moment. Tapos may corona. Congratulations Alden Richards for bagging the special Tequila King Award at the 41st PMPC Star Awards for Movies for the 2024 Top Grossing Filipino or Film, Hello Love Again. So, we're proud of you, Ethan. Sabing ganun ni TFC mga kasambreros. Alam ko meron si Cafe. So, mamaya or sa ibang vlog ko po yun isasali mga kasambreros. Alam naman natin na ang ABS-CBN na talagang napamahal na kay Sir Alden. Parang ginagawa na nilang adopted si Sir Alden mga kasambreros, no? Kasi wala na, binasag na ng networks ang kanilang away, parang wala ng barrier mga kasambreros, na wala ng harang, wala ng pader kumbaga pa, so tawid bakod na lang sila mga kasambreros. And si Sir Alden dito ang pinaka-representation talaga ng collaboration, no? Na literal na collaboration talaga ang ginagawa niya kasi ginagamit niya yung kanyang influence, yung kanyang pera para magpa-block screening ng mga pelikula ng kapamilya. And soon, no, kapag siya naman ang tawag dito, siya naman ang nagka-pelikula, ay suportahan na naman ng ibang kapamilya, no? Hindi malayo yan na mangyari talaga mga kasambreros. That is why proud na proud ako tayo, no, na ganito yung ugali ni Sir Alden talaga. So, nakaka-proud lang kasi it's not just about the fame, hindi lang yung kasikatan, yung kaperahan, yung influence, hindi lang yun, it's about helping each other talaga, na nakaka-proud at saka nakakatuwa na ugali ni Sir Alden mga kasambreros. So, talagang masabi mong it's proud to be a Cathedinatic na mga kasambreros. And then ito, last item natin mga kasambreros, na throwback, no, si Luis de los Reyes, no, ang kasama dito ang kulit nito kasi sumayaw sila ng pasadoble mga kasambreros, no, ni Luis de los Reyes. And si Ma'am Luis de los Reyes ang pinakaunang leading lady ni Sir Alden mga kasambreros, na napakinggan ko sa kanyang interview. Ito yung time na meron silang teleserye na Lakdana, na kung saan ang pinakaunang, yun yung big break talaga ni Sir Alden. First big break niya sa showbiz mga kasambreros. Kasi sumuko na siya. Sabi niya sa interview niya kay OG Diaz, sumuko na siya na parang ayaw na niya mag-audition kasi parang ganun ang parating nangyayari. Hindi naman siya natatanggap, no? Pero nung tinawagan siya after how many days, yun ang kulit palang kwento nito, no? Kasi nung time na tinawagan pala siya for the lead role, na maging leading man nga dito sa Alakdana, ay nasa eskwelahan pa siya, nasa PE class daw siya. Tapos sabi niya, last call na yon para maipasa niya yung PE. Kasi kung hindi niya maipasa yung PE, pag hindi siya pumasok doon, babagsak siya. So kukunin naman yung subject na PE sa susunod na semester, which is burden sa kanya mga kasambreros, no? So, ang kulit ang kwento pala na yon, no? Hindi ko lang naisama. Tapos, nung, yun. Pero sabi niya, sige na, pagbigyan ko na ito. Kasi, tumawag siya, no? Parang nagkataon talaga na PE, sinacrifice niya yung PE. Tapos, ay umattend siya doon, no? Pumunta siya sa VTR o parang sa audition na yun, mga kasambreros, no? Ng pagiging leading man sa Lakdana. Tapos, nung ilang araw na hindi pa rin siya tinatawagan, nagsisi na siya na nag-audition siya doon, tapos hindi niya pinili yung PE na subject mga kasambreros. Pero yun, no, na 5 days yata yun lang nakalipas, ay tinawagan na siya, and doon nagsimula yung kanyang tuloy-tuloy na pag-ariba mga kasambreros sa showbiz. Grabe, no?
grabe nakaka-touch ng kwento mga kasambreros. So, sinakripisyo niya yung PE para sa audition na ito. Pero yan, talagang paraan ng Panginoon mga kasambreros. So, sabi dito, pumapasa doble ka na pala before. Alden at saka Luis mga kasambreros. So, dancerist, no? Si Tisoy mga kasambreros. Tao dito, hobby niya rin mga kasambreros, at saka palaban sa sayawan, si hari ng takilya mga kasambreros. So, ang cute lang nila pagmasdan, no? Ni Luis de los Reyes mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is December 1, 2025 na mga kasambreros. Monday na po, no? Blessed Blessed Monday evening po sa bawat isa, ha? Sana po ay panoorin mo natin itong Dubai tour nila mga kasambreros, tapos yung Word of God after. So, thank you so much po, and pagpalain po ang bawat isa. At kita tayo sa loob. Para po sa ating Word of God ay medyo malalim ito mga kasambreros. Ang title natin ay Makipot na Pinto or Gate. Matthew 7 verses 13 to 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. So dito mga kasambreros, si Lord Jesus Christ ay nagkaroon siya ng comparison between sa makipot at malawak na daan. Alam kong narinig niyo na ito at saka napakinggan mga kasambreros at saka nabasa. Alam niyo ang kahulugan nito na sa makipot, sa makitid na daan mga kasambreros ay patungo ito sa heaven, sa langit. Tapos ang malawak naman na pinto or gate mga kasambreros, ito po yung patungo sa impyerno. And sabi niya dito, mas kokonti ang mga pumapasok at dumadaan sa narrow gate mga kasambreros or sa makitid na daan or sa pinto kaysa sa mas marami doon sa malawak na pinto or daanan mga kasambreros, which is yung patungo sa impyerno. So, para mas lalo natin maintindihan at mas lalo natin maunawaan ito mga kasambreros, subukan ninyong mag-ikot ng mata ninyo, mag-observe kayo sa paligid ninyo, sa inyong community, sa inyong kapitbahay or saan man dyan sa tahanan mga kasambreros. Pansin natin kung ilan lang yung mga taong nag-spend time talaga na magbasa ng Biblia. Ilan lang yung mga taong nag-spend time para manalangin na totoo at saka seryoso mga kasambreros.
ilan lang yung mga taong mas excited sila na gumawa ng gawain sa Panginoon kaysa sa mga gawain nila na gusto. No, kunwari, cellphone, scroll, TikTok, no, and so on mga kasos. Good things, no, mabuting bagay naman yung mag-scroll ka, manood ng mga video sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. So good things naman ito mga kasmalos. Pwede itong kalibangan, okay? Kung pa naaaliw tayo, nako-comfort tayo, tumatawa tayo, na-entertain tayo ng mga bagay na ito. Pero to the point na wala ka ng panahon sa pagbabasa ng Biblia, sa panalangin, and so on mga kasembreros, at saka doon ka na lang nakafocus. Kunwari may business ka, kunwari may trabaho ka, kunwari nag-aaral ka, no? So, mabubuting bagay ito, no? Yung pag-aaral, kailangan mo talaga mag-aral, no? Hanggang makapagtapos mag-business, kailangan talaga mag-business para may makain, may mag-earn ng pera. Magtrabaho, of course, no? Kailangan magtrabaho, no? And then mag-aral, and then magluto, no? Maglaba, magsaing, and so on, mga kasembreros. At marami pang sangkatutak na mga trabaho sa ating buhay araw-araw. So, good things ito. Hindi natin sasabi na mali ito, na huwag ka na maglaba, huwag ka nang maligo, huwag ka na maglinis, huwag ka na magluto. So, tama po ito lahat. But the question is, kapag dito na lang umiikot ang ating routines araw-araw, so dito na po tayo nagkakasala mga kasombrero. So, ito yung simpleng example na sino lang ba ang makakapasok sa... Kasi mas marami na talaga, di ba, ang walang panahon. So, yun ang gusto kong sabihin na mas marami ang walang panahon sa pagbibiblia, sa Panginoon, sa panalangin, and so on, kesa sa panahon nila sa entertainment. So, hindi natin sinasabi na ganoon na yung mga walang itong mga taong ito ay mapupunta sa impyerno, ito naman sa langit. Pero yun kasi yung kapag may pananampalataya ka at malalim ang relationship mo sa Panginoon, marami sana, no, ang nagbabasa ng Biblia, marami sana ang nananalangin, mas marami sana ang gumagawa ng kalooban ng Panginoon, ng kanyang gawain. So hindi, no, mas marami. Tama itong sasabi ni Lord Jesus Christ na mas marami ang napupunta sa impyerno kaysa sa napupunta sa langit. So ganun siya, ilan nang ba? Mas marami ngayon ang hindi nagre-respeto sa kasal, live-in na lang, no? Tapos walang kasal-kasal, tapos pag naghiwalay, maanak na naman, maghahanap na naman ng ibang partner. So ganun mga kasunders ang parang takbo ng mundo, no? Isa lang yan, no? Mga lasenggo, kahit yung simpleng kahit na wala kang panahon sa panalangin at saka sa Biblia, ay kasalanan na po yun mga kasunders. So ang verse na ito ay nag-emphasize sa atin ng choices, no, na kailangan lakipan natin ng wisdom at saka discernment. So this verse from the Bible emphasizes the importance of making choices with wisdom and discernment. So wise decision dapat ang ating ginagawa. Wise choices mga kasunders ang dapat na ginagawa natin. It encourages us to choose the path less traveled, symbolized by the narrow gate which leads to salvation and blessings. So yung na-mention natin kanina na yung narrow gate ay ito yung representation ng ng blessing at saka kaligtasan ng Panginoon. The narrow gate represents making difficult choices or decisions, staying true to our beliefs and following a righteous path, even when it may be challenging or unpopular. On the other hand, the wide path or the wide gate symbolizes the temptations and shortcuts that lead to destruction and the spiritual downfall. So, pag sabing spiritual downfall, ito yung sa impyerno mga kasombreros, no? It highlights the ease of taking the popular or convenient route which may lead us away from our values in faith. So, madali kasi, no? Pag niyaya ka ng barkada mo sa inuman, sa galaan, ay mabilis pa tayo sa alas 4. Pero pag niyaya tayo sa simbahan, ay sabihin kayo na lang, no? Ipanalangin nyo na lang ako, no? So, yung parang nagiging tagline ng maraming tao kapag niyaya sila sa gawain ng Panginoon. So, have you ever faced a situation where you had to make a tough choice between doing what is right and what was easy? This verse serves as a reminder that sometimes the harder path, the narrow gate, is the one that ultimately brings us closer to God in fulfillment. So it challenges us to reflect on our own decisions and motivations, urging us to prioritize our spiritual well-being over temporary pleasures or convenience. So, yun, talagang choices, no? Kasi nasa kamay natin kasi yung yung choice eh. Nasa kamay natin yung pagpipili.
ano ba yung pipiliin natin or ano ba yung pipiliin ko? Ito ba? Ito? Siya ba? Siya ba? So ito ba? Ito ba? So ganun siya mga kung kaya sasabi dito ni Lord Jesus Christ na dapat magkaroon tayo ng wise choice making or decision making mga kasambreros. We can decide, yes, but the question is our decision good? Is our decision glorifying God? Is our decision is pleased by God? Parang ganun mga kasambreros, no? Mapiplease ba ang Panginoon dito? Will it be hard? Will it be good? Will it be easy? So sometimes sabi nga niya dito, kung ano yung mahirap, kung ano yung makitid, kung ano yung makipot, kung ano yung challenging, ay yun po yung nakakalugod sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na madali ito, hindi ibig sabihin na masaya ito, masaya rito. So nai-enjoy ako, ay tama na mga kasambreros. Yung mga party, yung paglalasing, no? Happy ka naman. Pero ang tanong ay nakakalugod ba? Nagpapakalasing ka, no? Ang tanong dyan ay happy ba ang Panginoon sa ginagawa mo, no? Yung nang-aapi ka ng kapwa, hindi ka sumusunod sa nanay, wala kang panahon sa Biblia, and at the same time ay palamura ka pa, no? Tapos basta alam na natin yung mga kasalanan mga kasambreros, no? Yung mga kasalanan na ito ay tiyak na may kabayaran mga kasambreros ayon na rin sa ating Panginoon mga kasambreros. So kasi kung walang kabayaran ng kasalanan, ay hindi na sana namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo mga kasambreros. So let's ponder, are we consciously choosing the narrow gate in our daily lives? Are our decisions reflecting the values taught by Jesus even when it is difficult? Matthew 7:13-14 serves as a powerful reminder of the choices we face and the paths we walk. We can navigate our modern world with faith and integrity by understanding the depth of these verses and their call to disciplined, Jesus-centered life. This passage challenges us but also offers the promise of a fulfilling life aligned with God's will. So, kahit na ang dami mo kasing trabaho, kahit na kaliwat kanan yung iyong paglalagari, kung hindi iyon sentro at saka hindi ang Diyos ang sentro mga kasambreros ng ating buhay, ay useless po ang lahat. The path that leads to eternal life is narrow and difficult to find, with few people who choose to walk on it. It requires discipline, dedication, and a willingness to go against the crowd. The way to eternal life involves making choices that are in line with God's will and following the teachings of Jesus Christ. It is a path that may not always be popular or easy, but it is worth it in the end. So, sometimes hindi daw siya enjoying, talaga mahirap ang daan, no? Especially sa time management, sa discipline, sa wise decision making mga customers. Pero sa huli masabi mong talagang worth it, no? Kung mapakarapat dapat lang pala na ginawa ko to para sa Panginoon, because in the end ay nandun yung reward na nag-aantay at saka fulfillment, no? Life satisfaction and purpose ang nag-aantay sa akin because of God. So ganun siya mga kasambreros. Alright, so mas piliin natin ang makitid na daan or makitid na gate or pinto mga kasambreros. Kasi doon ang buhay at patungo sa Panginoon. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka wise decision making mga kasambreros. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So sa next segment mga kasambreros, paalam po.